Ano ang pahinga para sa ating Panginoon? Ano ang pahinga para sa ating mga Kristiyano? Ang pahinga ay hindi pagtunganga. Ang pahinga ay hindi wala kang gagawin. Ang pahinga ay may ginagawa kang makabuluhan at ginagawa mo ito ng magaan ang iyong kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa ilang na pook upang malayo sa karamihan at magkapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo at sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang tupang walang pastol, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sino sa inyo nakaka-experience mapagod? Taas ang kamay. O, yan. Hindi na ako magagalit pag kami nakatulog. Kasi baka yung iba nagsisimba, talagang pagod pa, no? Ako din po, na-experience ko din pong mapagod. Siguro, ang alam ng karamihan, ang ginagawa lang ng pari, magmisa at saka maggawad ng mga sakramento. Pero ang totoo, dito sa parokya, may mga responsibilidad din na ipinagkatiwala sa akin, tulad ng pamamahala sa mga samahan ng ating kabataan. At sa diocese naman, meron din pong mga responsibilidad na ipinagkatiwala sa akin ang ating mahal na obispo. Pero bukod doon, nag-aaral pa po ako. Patapos na yung aking MA sa Social Pastoral Communication at nagsusulat po ako ng thesis, kung may nasusulat man ako. At nagtuturo din ako sa seminaryo tuwing araw ng Miyerkules. Bukod doon, siyempre, meron din akong personal na buhay, meron akong dapat pakisamahan na pamilya at mga kaibigan. At may mga personal struggles din ako na kailangan kong asikasuhin. Kaya nga, siguro, hindi naman ito pagrereklamo. Pero pagsasabi lang ng totoo, na kahit kaming mga pari, kagaya ninyong mga nagtatrabaho, at kahit kagaya ng mga estudyante na magsisimula pa lang ang pasukan, parang napapagod na, lahat naman tayo siguro nakaka-experience na mapagod. Amen? At ano ang hinahanap natin kapag tayo'y pagod? Pahinga. Kaya mahalaga na maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng pahinga. Hindi ayon sa pagkaunawa ng mundo, kundi ayon sa pagkaunawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyong narinig natin ngayon, malinaw ang sinabi ni Jesus. Pumaroon muna kayo sa malayo upang kayo ay makapagpahinga. Sapagkat pagkatapos ng mahabang panahon na sila ay isinugo ng Panginoon sa misyon, sila'y muling nagbalik. Kung matatandaan ninyo, last week ang pinagnilaya natin, isinugo ni Jesus yung kanyang mga alagad at sinabihan sila na huwag kayong magdadala ng kahit na ano. Ipangaral ninyo ang mabuting balita, paalisin ninyo ang masasamang espiritu, pagalingin ninyo ang mga may sakit. Hindi madali yun. Nakapapagod yun. Kaya nang sila'y magbalik, si Jesus bilang tao, alam niya na kailangang magpahinga ng kanyang mga alagad. Pero sa Ebanghelyong narinig natin, si Jesus at ang kanyang mga alagad naglilingkod sa mga tao, halos hindi na makakain ng maayos. Pahinga ba yon? At nung sila'y tumawid sa kabilang ibayo, yung mga tao
na nangangailangan sa kanila, nauna pa sa kanila. Kaya pagdating nila doon, imbis na makapagpahinga sila, anong ginawa nila? Naglingkod pa rin sila. Sapagkat, mga kapatid, sa misyon na tinanggap natin sa Panginoon, walang oras yan at walang lugar yan. 24/7 yan. Saan man, kailanman, ang Diyos at ang ating kapwa-tao ay itinatawagan tayong paglingkuran. Kaya, ano ang pahinga para sa ating Panginoon? Ano ang pahinga para sa ating mga Kristiyano? Ang pahinga ay hindi pagtunganga. Ang pahinga ay hindi wala kang gagawin. Ang pahinga ay may ginagawa kang makabuluhan at ginagawa mo ito ng magaan ang iyong kalooban. Sabi nga ni San Jose Maria Escriba, rest is not to do nothing, but to relax in activities that requires less effort. Ang pamamahinga daw ay hindi yung wala kang gagawin, kundi yung panatag kang ginagawa ang isang bagay nang hindi ka nahihirapan. Bakit? Kasi alam mo yung kabuluhan ng ginagawa mo. Kaya ano ang susi para makatagpo tayo ng totoong kapahingahan at totoong kapanatagan? Una, magbalik tayo kay Jesus. At ito yung magandang ginawa ng mga alagad. Matapos na maging matagumpay sila sa kanilang ginawang misyon, hindi sila nag-celebrate ng party, hindi sila nagbakasyon sa malayo, hindi sila kumain sa isang masarap na restaurant. Ang una nilang ginawa, bumalik sila sa Panginoon at nagulat sila ng kanilang ginawa. Marami sa atin kapag pagod, iniisip na kaagad, ano bang naka-seat sale ngayon? Saan ba ako pupuntang tourist destination? Saan ba may masarap na kainan? Ano bang masarap inumin? Ano bang masarap gawin after mong magtagumpay? O kaya naman kapag ka nahihirapan ka sa gawain mo, kapag ka nabigo ka, na-frustrate ka, anong gagawin mo? Yung iba iinom. Yung iba magsa-stress eating. Yung iba, ganun din ang gagawin, magbabakasyon sa malayo, gagastos. Pero pagbalik, nakapahinga ba? Hindi. Pagod rin, ubos pa pera. Tama o mali? Nagpapakalayo-layo tayo sa Panginoon only to find out that away from the Lord, we cannot find rest. Kaya kahit magbakasyon ka sa pinakamahal na hotel at pinakamagandang tourist destination, kahit kainin mo ang pinakamasarap na pagkain, kapag pagod kay mananatili kang pagod kapag wala sa experience na yon ang pagbalik kay Jesus. Kaya napakahalaga na nagkukwento tayo sa Panginoon, bumabalik tayo sa Kanya at kinukwento natin sa Kanya yung ating mga pinagdadaanan sa buhay. Ikaw ba pag nagrarant ka tungkol sa trabaho mo, kanino mo sinasabi? Sa pamilya mo, sa kaibigan mo, walang masama, pero sabihin mo din naman kay Jesus. Kung nahihirapan ka sa pag-aaral mo, sabihin mo din kay Jesus. Kung na-challenge ang pamilya mo dahil nahihirapan ka bilang magulang o ikaw bilang anak, nahihirapan ka makitungo sa iyong magulang o sa iyong mga kapatid, ikaw bilang asawa, mayroon kang struggle ngayon sa asawa mo, magkwento ka kay Jesus. Kasi kung minsan, alam na ng lahat ng tao sa paligid mo, ang Panginoon na nakakaalam ng laman ng puso mo, siya pang hindi nakakaalam ng sitwasyon mo dahil ayaw mo itong sabihin sa Kanya. You deprive our Lord of the opportunity to help you and to make you feel that rest that you need. Sa Panginoon lamang matatagpuan ng kapanatagan. Sabi nga ni San Agustin, our hearts are restless, O God, until it rests in you. Kaya please, kapag araw ng linggo at tayo'y nagsisimba, yan ang ginagawa natin. Bumabalik tayo kay Jesus upang iulat sa Kanya ano ang nangyari mula Lunes hanggang Sabado.
para maihinga natin sa Kanya kung ano yung nilalaman ng ating mga puso, yung ating mga tagumpay at yung mga dahilan ng ating lumbay. Yung ating mga kasiyahan at yung ating mga kalungkutan. Lahat ng iyan ikwento natin kay Jesus at mararamdaman mo, magkakaroon ng kapanatagan sa puso mo. Amen? Huwag magpakalayo-layo, huwag mong takasan. Bagkus, sabihin mo sa ating Panginoon. Dahil alam naman niyang nahihirapan ka, ang hinihintay lang niya, umamin ka sa Kanya. Anong nangyayari kapag tayo ay bumabalik kay Jesus at nagdarasal tayo tungkol sa mga pinagdadaanan natin? Sometimes, hindi mo kaagad mararamdaman yung epekto sa'yo ng paglapit mo kay Jesus. Dahil ang epekto, hindi palaging sa damdamin. Minsan, ang epekto nito ay sa iyong pangunawa. Ano yung pangunawa? Na makita mo yung halaga ng ginagawa mo. Kasi kung minsan, ang dahilan kaya tayo napapagod, hindi naman dahil marami tayong ginagawa eh. Minsan, napapagod din yung mga taong walang ginagawa. Pansin niyo yon? Di ba nakakapagod yung maghapon kang nakatunganga at scroll ka lang ng scroll sa social media? Wala ka namang ginagawang mahalaga. Pero bakit ka napapagod? Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi nga hindi mahalaga yung ginagawa mo. Dahil ang susi, para hindi ka mapagod, ay makita mo yung halaga ng ginagawa mo. At kahit mapagod ka, hindi ka susuko at hindi ka titigil sa isang gawain kung alam mong ito'y mahalaga. Kaya sa panalangin, yun ang nangyayari. Ipinapaunawa sa atin ng Panginoon kung para saan ba yung ginagawa mo. Kasi minsan yun yung nakakalimutan natin, na kaya tayo nagtatrabaho, hindi para lang kumita ng pera. Ang pinakamalalim na dahilan, dahil mahal mo ang pamilya at sa pamamagitan ng trabaho, kumikita ka at may nailalagay kang pagkain sa mesa, meron kang naipangmamatrikula at may naibibigay ka para sa pangangailangan ng pamilya. Yun ang totoong dahilan. At kapag yun, bumalik sa puso mo, kahit mahirap, kahit hindi madali, magpapatuloy kang gawin ang isang bagay. Amen ba yon? Yung pag-aaral, nahihirapan ka kasi akala mo sa grades lang yan. Pero kausapin mo sa Jesus at ipapaalala niya sa iyo, tandaan mo kaya ka nag-aaral na mabuti dahil pinahahalagahan mo ang bawat sentimo na kinikita ng magulang mo. At yan din naman ay para sa kinabukasan mo. Amen? At ikaw, kaya ka nagsusumikap na maging tapat sa iyong asawa kahit nahihirapan ka, dahil alam mo at ipapaunawa sa iyo ni Jesus na yan ay pangakong binitawan mo, hindi lang sa asawa mo, kundi sa Kanya. At ipapaalala niya sa iyo na mahalaga yan, ginagawa mong pagtsatsaga, hindi lang para sa iyo, kundi para sa iyong pamilya. At para sa mga tao na nai-inspire na kayo ay patuloy na nagsastruggle bilang mag-asawa. Amen ba yon? Pag nakita mo yung halaga ng pagsusumikap mo, hindi ayon sa sarili mo at hindi ayon sa ibang tao, kundi ayon sa perspektibo ng Diyos. Kahit mahirap, magpapatuloy ka. Kahit pagod ka, magpapahinga ka lang, pero hindi mo isusuko ang laban. Kahit nahihirapan ka, magpapatuloy ka, sapagkat alam mo ang ginagawa mo ay mahalaga. Amen? Kaya ngayon linggong ito, minamahal ko mga kapatid, mamaya kapag tinanggap ninyo si Jesus sa banal na komunyon, napakalapit niya sa inyong puso. Sana kausapin ninyo siya. Sabihin niyo sa Kanya ang nilalaman ng inyong puso. Sa Kanya kayo mag-rant. Sa Kanya kayo magreklamo. Sa Kanya nyo sabihin kung anong nilalaman ng puso ninyo. Hindi yung nauuna pang nalalaman ng social media kung ano yung pinagdadaanan ninyo. Pero ang Panginoon, hindi nyo man lang sinasabihan ng laman ng puso ninyo. Dahil siya ang totoong makauunawa sa inyo. At hindi ang mga netizens na wala namang alam kundi gumatong lang ng gumatong. Amen? Kagaya ng mga alagad, mag-report tayo sa Panginoong Jesus. Sa Kanya natin matatagpuan ang tunay na pahinga.
Sapagkat may kasabihan niya sa Ingles, don't stop when you are tired. Stop when you are done. Dahil kapag ka napagod ka, hindi para sumuko ka, kundi para magpahinga ka lang sandali, para makapagpatuloy ka. Amen? At palagi niyong tatandaan, lahat naman ng bagay sa mundo'y mahirap, walang madali. Kaya nga ano ang sabi ni Father Roque Ferriols na isang Jesuita, huwag mong itanong kung mahirap. Itanong mo kung mahalaga. Dahil kung ang isang bagay ay mahalaga, kahit na ito'y mahirap, magpapatuloy ka. Sapagkat ang Panginoon ang magpapakita na ikaw at ang ginagawa mo'y mahalaga sa paningin niya. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message na ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.